Welcome to our combined Sunday school. Okay? Okay po ba kayong lahat? Okay, so tayo pong lahat ay magsitayo and then let's open our Bibles to Romans chapter 12 as we continue our lesson on spiritual gifts. Romans chapter 12. Let's start on verse 6 po. Okay, nandun na po ba kayo? Okay, so sahin po natin, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. So, tayo po lahat ay manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa linggo na lumipas. At ikaw aming naging gabay. At ngayon, Panginoon, sa pagsisimula ng banibagong linggo, nais ka namin sambahin at purihin kung sino ka at anong ginawa mo sa buhay namin. Salamat sa bawat isa na narito. Dalangin po namin ang oras na ito ng iyong pagpapala sa pag-aaral namin ng iyong salita tungkol sa spiritual gifts. Dalangin namin na masumpungan ng bawat isa ang kanyang gifts at magamit ito dito sa iglesia kung saan, Panginoon, ikaw ay maluluwalhati at kung saan mo magagamit at kung saan ang church ay may edify. Pagpalain mo rin ang aming mga kapatiran na nasa daan, papunta rito, ingatan niyo po sila. Ito pong salamat dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay makakaupo na. Okay, so pinag-aaralan po natin sa mga nakalipas na linggo po ay about Spirit-filled life at ngayon po ay kung anong ginagawa ng Espiritu sa atin, binigyan tayo ng fruit, binigyan tayo ng gifts. At ito pong gifts na ito ay nagagamit po ng bawat isa ng Panginoon, sa bawat isa, binigay sa bawat mananampalataya upang gamitin sa iglesia. At sa umaga po ito, pagpapatuloy po natin yung ating pong mga napag-aralan. So yung mga nakaraan, balikan natin, meron tayong napag-usapan o naituro ni Brother Aljade tungkol sa gift of knowledge. Ito po yung pagpapahayag ng salita ng Diyos na kung saan merong, alam niya kung paano ipaliwanag. And then nandun yung wisdom na ipaliwanag at kung paano gagamitin. Meron din naman po na gifts ng faith. At lahat po tayo nito ay meron yan. Subalit may mga Kristiyano talaga na malakas ang kanilang pananampalataya at nakaka-encourage sila, ginagamit sila ng Panginoon upang lalong tumibay ang simbahan, ang iglesia. Meron ding gift of prophecy, merong foretelling, may forthtelling. So, napag-aralan po natin yan. Ito po yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos upang ma-edify yung ating iglesia. So, sa bawat serbisyo po natin, ginagamit po yan ng pagpapahayag sa lahat po ng ating gawain, laging pinapahayag po ang salita ng Panginoon. And then we also have the gift of discerning spirit. So may mga mananampalataya na binigyan ng Panginoon how to discern. So lahat nung yung naririnig nila, pinagbubulay-bulayan nila, katulad ng mga iglesia sa Berean, kung saan yung mga napakinggan nila, pag-uwi nila sa bahay, tinitignan nila kung tama ito ba ay naaayon. So may mga discerning spirit po. Ito po ay binigay ng Panginoon upang sa mga sa iglesia upang mag-guard yung church para pagpasok ng mga maling doktrina as it creeps in the church, ma-identify na po upang ang church po ay manatiling dalisay ang mga doktrina ang kanyang itinuturo. Okay, meron din pong gift of ministering. Ito po yung mga kung saan may mga tao na kung saan kung may kailangan gawin, hindi man sila ang naka-front, lagi silang nasa limelight at tumutulong sila upang yung main objective ng gawain na yon ay maisakatuparan. So ito yung mga madalas makikita nyo kung may gawain tayo, tumutulong sila kung saan mang bakante o merong lugar na kung saan magagamit yung kanilang skills o kung saan magagamit sila, at willing sila at available po sila. Okay? Makikita niyo yan dun sa mga madalas pag may affair tayo, may gawain tayo sa church, sila yung madalas always doing the dirty works. Yan. Okay? At lahat naman po tayo ay kinakailangan dito sa gawain na ito upang mapanatili natin na yung church natin po ay maayos, maganda. Yan.
Okay? So, yun po yung mga gifts na po. Ngayon, may pagpapatuloy po naman natin, another gift that mentioned here in Romans chapter 12 is the gift of teaching. Okay? The gift of teaching. Okay? The gift of teaching. Okay? Comes from the Greek word Okay. Okay, meron po tayong mga ang Panginoon po ay may binigay na mga gifts po at ito yung isang gift of teaching. Okay? Now, the gift of teaching comes from the Greek word didaskalos. So, ibig sabihin where we get the word didactic or ibig sabihin lang po nito is to teach, to instruct, to instill doctrine, explain, and expound. Okay? So, minsan po dapat ma-recognize natin, dun po sa Ephesians, meron pong binigyan tayo ng offices doon. May pastor, may evangelist, kasama po yung teacher doon. Meron pong mga offices po sa church na binubuo po ng teacher. At syempre, kung kasama yung teacher doon, position po yun, ine-expect na marunong siyang magturo o mag-teach. Kaya po siya naroon. Pero meron po naman din ang Espiritu din po ay may mga ibinigay na gift doon sa mga miyembro na hindi umo-occupy nung position na teacher, pero binigyan sila ng gift na yan sa pagtuturo naman nila. Okay? Ginagamit yan kung ikaw ay magtuturo sa mga bata, kung ikaw ay nagdi-disciple, kung ikaw ay... ang pinaka-goal po is to be able to instruct, to instill the truths to another person. Okay? Tinuturuan mo yung isang tao para sa mga katotohanan na matatagpuan sa Bible. So madalas po, meron tayong discipleship program. Yung mga nagtuturo doon, binigyan po ng Espiritu ng gift na yon upang sila po ay makapagturo yung mga basic principles po na matatagpuan sa Bible. Okay? Napakahalaga po itong gift na ito. Ito pong mga gift na itong pong mga Kristiyano na ito na merong gift ng teaching, madalas po kanilang ginagawa, madalas silang magbasa ng Bible. At lahat po naman tayo kailangan magbasa. Pero sila po talagang tinitignan nila background, kung papaano sinabi noon, anong ibig sabihin sa kasalukuyan, sa panahon noon at sa kasalukuyan, paano ito ma-apply. So, sa lahat po ng aspeto, pinag-aaralan po nila yon. At ito, mabilis silang makarinig ng malalaman nila kung halimbawa may nagsalita at nagamit ng mali yung talatang yon o hindi akma, madalas silang mag-react doon kasi may gift sila ng teaching. Okay, so kinakailangan po natin gift na ito upang mapanatili yung doctrine ng mga tinuturo sa church, because the church, sabi sa 1 Timothy 3:15, is the pillar and ground of truth. So kinakailangan po natin itong mga mananampalataya na merong gift ng teaching upang magpatuloy yung mga doktrinang ito habang yung church ay ginagampanan yung kanyang tungkulin upang ipalaganap ang salita ng Panginoon at lalo po tayong lumago sa kaalaman natin sa salita ng Panginoon. Ito po yung gift of teaching. Okay, sa Biblia po, marami po tayong example na makikita rito. Si Apostol Paul po doon sa Acts chapter 20 verse 27, madalas po siyang magturo. So sa book of Acts chapter 20 in verse 27. Okay, madalas po itong ginagawa ni Apostol Pablo sapagkat po siya ay isang guro, isa po ay isang Pariseo. Alam niyo naman yung background niya. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. So pinuturo po niya. Si Apollos din po sa Acts chapter 18. Balik po tayo ng konti. Acts chapter 18 verse 24 to 25. Okay, alam naman po natin dito si Apollos, narinig po natin to doon sa 1 Corinthians, may nag-aaway yung church doon. Sino sila? Gusto nila si Paul, gusto nila si Apollos, kasi magagaling sila, eloquent na teacher na magturo. And a certain man named Apollos, born of Alexandria, an eloquent man, mighty in the scriptures. So, alam niya, came to Ephesus, and this man was instructed in the way of the Lord,
being fervent in spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. So ito lang po si Apollos, very mighty in Scripture, and then nagtuturo po siya. And then we have also Aquila and Priscilla, Acts chapter 18, verse 26. Bagamat nagtuturo na itong si Apollos, sabi dun sa verse 26 ng Acts 18, and he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them and expounded unto him the way of the Lord more perfectly. So, si Apollos, nagtuturo na nga siya, narinig ni Aquila at ni Priscilla, na si Aquila at Priscilla naman, na very din sila sa salita ng Diyos, mas lalo pa nilang tinuruan si Apollos, mas perfectly, sabi dito, mas completely, ang ibig sabihin po. So, mas tinuruan pa nila. So, we have to teach each other the Word of God for us to be able to grow. So, yung mga may gift ng teaching sa atin, ginagamit po yan ng Panginoon. Gamitin natin yung gift na yan upang makapagturo po tayo sa ating mga kapatiran. Okay? The gift of teaching. We also have the gift of exhortation in Romans chapter 12. Balik po tayo sa Romans chapter 12. Excuse me. Having then gifts, okay, or he, verse 8, or he that exhorteth on exhortation. Okay, the gift of exhortation comes from the Greek word parakleo. Ayan, parakaleo. Ito, parakaleo, okay? Ang ibig sabihin lang po is to beseech, to encourage, to exhort. Yan lang po ang ibig sabihin po ng word na yan. Okay? And God has given us gifts. The Lord, the Holy Spirit has bestowed gifts to some members of the church, yung gift ng exhortation. Okay? So upang sometimes tayo, pag pumunta tayo sa simbahan, ngayon pumunta tayo, minsan hindi naman tayo perfectly naka-smile or whatever kasi hindi mo alam kung anong pinagdaanan mo nung linggong to Minsan medyo may dinadamdam kang karamdaman o paggising mo kanina, medyo masama ang pakiramdam mo. So pumunta ka sa church, mabigat ang pakiramdam mo, and here comes somebody smiling at you in front, shaking your hand and say, "Welcome to Baptist Bible Church." Hindi ba? O di ma-encourage ka, maiba, an handshake, o a tap on the back. Okay? So minsan may mga ginagawa tayo dito sa church at it seems that nobody, parang pakiramdam mo walang nakakapansin. Pero there are people that say, a tap on the back, "You did a great job." Kahit medyo pumalpak ka ng konti, "You did a great job." Okay yan. So makakadagdag ng encouragement sa iyan to do more, to learn more, to exercise your gift more. At yan po ang gawain po dito sa atin. So sometimes people are down, sometimes people waver in their faith, but there are people in the church that has the gift of exhortation that will encourage you to continue. Baka ikaw nasa bridge ka na, mag-give up ka na. There are people that are saying, "I'll pray for you. You just continue." Baka mamaya lay down ka na sa yung paglilingkod sa Panginoon. There are people that always tell you, "You continue, I'll pray for you." Those are people that will exhort you. Those are people that will comfort you. And then there are people that will strengthen you, advise you more. Yan po yung may mga gift ng exhortation. So ito yung madalas magandang kasama kasi ma-encourage ka. Ito yung mga although sila din may pinagdadaanan sa buhay, but because of their gift that God has bestowed upon them, nakakapag-encourage nila. They encourage themselves in the Lord. Unang-una naman yan. And then they are able to encourage others also. In the Bible, we have different personalities na merong ginagamit, meron silang gift of exhortation. Number 1, we look at Acts chapter 11, si Barnabas. Acts chapter 11, si Barnabas. Actually, ang pangalan niya, Son of Consolation. Acts chapter 11. Okay?
in verse 22 to 24. Okay? Okay. 22. And then tidings of these things came unto the ears of the church which was as in Jerusalem, and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch, who, when he came and had seen the grace of God, was glad, and encouraged them all, that they with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he was a good man, full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the church. Ito, pumunta sa Antioch, he saw what God is doing, and then he encouraged the people, and the church continued to grow. Also, going back in Acts chapter 9, the conversion of Paul. When Paul was converted, okay, so na-convert siya. Bumunta siya dun sa mga disciples, takot na takot yung mga church, yung mga members dun, kasi bakit to napunta? And nobody came to him, okay, except this man. Okay, in verse, siya lang ang kubuhan dito. Okay, sandali, But Barnabas took him, verse 27, but Barnabas took him, Paul, and brought him to the apostles, and declared unto him how he had seen the Lord in the way, and he had spoken to him, and how he had preached and boldly at Damascus in the name of Jesus. So this is a type of person that always encourages people. So tinuwa niya si Apostle Pablo, si Apostle Paul, Saul noon time na yon, nobody believe him, but he saw, alam niya kung anong nangyari sa kanya, and he saw beyond the person that God is going to use him, and he exhorted him, he encouraged him, and he grew, and mighty works were done by the Lord through Apostle Paul. So si Barnabas ang isa sa mga na-encourage sa kanya. So dito minsan sa church natin, may mga taong pumupunta rito. Maybe you do not know their face. The first time na nakita nyo siya, encouraging natin sila. So we are always projecting that we are the friendliest church, encouraging people. So when people come to our church that are new to our faith, let's shake their hands, talong natin kung may kasama, kung wala, pwede nating samahan o isama natin sa upuan. Or may mga Christians din kasi na they are looking for a church, and then they find our church, and then they feel a different sense of feel a different set of spirit, because we are always encouraging, and we are friendly people. So they come back, they are encouraged to come back, kasi yan ang ating yan ang kailangan ng church, somebody to encourage them. Okay, meron din Judas and Silas in Acts chapter 15. So let's go back to Acts chapter 15, verse 32. And Judas and Silas, hindi po si Iscariot yan, being prophets, also themselves exhorted the brethren with many words, and confirmed them. Okay, so encouraging words that are said will always encourage people. So these people, they always say good things. Bihira kang makakarinig sa kanila ng mga reklamo o whatever, because they always wanted to praise the Lord, and they always want to encourage you. So madalas maririnig mo sa kanila yung mga salita na makakapag-encourage sa iyo. Okay, meron din tayong mga believers doon. In Philippians chapter 4 and verse 3, they are called yoke fellow. So ibig sabihin, kaagapay mo. So they are there to support and to encourage the people. Paul also encouraged Peter in 1 Peter 5:1, and also Jude. There are always people that encourage us. So if you have that gift of encouragement, gift of exhortation, use it for the Lord. Shake hands, smile, encourage people to serve the Lord. Okay? So may gift po tayo ng exhortation. Another gift po na ating pwedeng pag-aralan ay yung gift of giving. Ito maganda to, giving. In Romans chapter 12, going back, Romans chapter 12. Okay,
Romans chapter 12. Exhortation, and he that giveth, let him do it with simplicity. Okay, the gift of giving. Okay, ano yung gift of giving? Now, every Christian is tawag nito, we are all taught to give. Kailangan natin yan. Okay, pagka tayo pong lahat ay nagbibigay at kinakailangan po natin bilang Kristiyano, tayo po ay nakatanggap, so kinakailangan din po tayong magbigay. Okay, and we are always encouraged to give. Okay, giving is a form of worship to the Lord. We give our tithes, we give our offerings. So the tithes that we give, we use it in the church for the furtherance of the gospel in this area. Binabayad po natin yan dito sa utilities natin, electricity, water, telephone, communication, lahat. We also have staffs that we pay. So doon po natin nagagamit yan. At yung maintenance po ng building din natin, yan po natin ginagamit yung in other ministries that we have, din po natin ginagamit yung ating tithes. And then beyond that is what we give to missions po, as we partner with missionaries and for the furtherance of the gospel in different areas of the world. Okay, so we partner with them, we give our tithes and we give our offerings. We call it the faith promise po. Okay? So, yun po yung ating mga binibigay. You know, there are some people in our church that already gave their tithes and gave their offerings, but yet yung kanilang spirit ay more on giving talaga. Yun ang kanilang gift. Okay? These are people, don't get me wrong, these are people that are not rich. Hindi naman po sila mayaman o super rich. Maaaring merong nasa middle class lang sila o medyo may extrang konti, but their hearts is always toward giving. Okay? Itong word na giving comes from the Greek word metadidomi. Okay? It means just to give, impart or give. Now, merong doon kasama yung word na give. Sabi doon, when you give, do it with simplicity. There's another word, heptolis, the other one, sis. Okay? So, the other one, Greek word is haptoles. Okay? Ang ibig sabihin niyan, you give it sincerely, generously, without pretense or hypocrisy. So, dalawa yung binigay. That is the manner how these people give. They give not sincerely, not hypocritical, without any pretense. So, lahat po yan po ang manner of or way kung paano sila nagbibigay. So these people, they see the need. Alam po nila na nagbigay na sila ng offering, nagbigay na sila ng tithes nila, but they see things that need to be improved in the church, or there are certain ministries that needs funding, and then they pray about it, and God touched their hearts, and they were able to give more. Hindi naman maramihan, it doesn't mean how much, wala naman, it's just what the Lord has laid upon their hearts. So ito po yung mga halimbawa po, meron tayong contribution, yung nakaraan na meron tayong mga contribution. Ito yung mga numero unong nagbibigay, far and beyond, okay? Doon pa sa iba. Hindi naman po sila nagpapa-mention, ayaw nila yan. They just give. So meron tayo dito, meron tayong mga programa na kung kinakailangan ng support. And then, may mga missionaries na pumupunta rito. Minsan, naaabutan nila. Kunyari, kakamayan, dun sa kamay, may nakasipit. O, yan na yon. O kaya, bibigyan ng envelope. Alam na nila yan. Lalo na kung may special need. O, nabanggit ko yung need. Let's continue to pray for Mrs. Rina Ayon. Okay? I think she's still in the hospital. Blood O po, yung type niya. Okay? So, we give. Some people have given to that cause. We praise the Lord for that. So, there are people that God has given the spirit of giving. And it is the outwards worship to the Lord, overflowing blessings nila extra. Sometimes they give sacrificially. Okay, maybe they just will tone down their lifestyle or whatever in order for a particular need to be met in the church. Okay, so tayo po, darating yung ating anniversary. We have lots of opportunities to practice our gifts.
Okay, gift of teaching, gift of giving, gift of mercy, gift of marami po yan, magagamit natin sa mga sa susunod na taon po. Okay, giving. Okay, so dalawa po yan. Ang motibo lang po nito ay to meet the need and to glorify for the work to continue. Lahat po ng gift natin ang na ginagamit dito, isa lang po naman ang ano niyan. Isa lang po naman ang pinaka ultimate goal for the proclamation of the gospel. Okay? So, paano may pro-proclaim yung kung may kulang na pondo, paano makakapunta doon, paano masusuportahan nyo. There are people that God will use para yan po ay maisakatuparan. So, of course, the church are always encouraged to give, and we should give the tithes and to honor the Lord. But there are people that God has given the spirit of giving. Okay, we can look that we can look for examples. The church at Jerusalem in Acts chapter 2. Okay, going back in Acts chapter 2 in the early part of the church. Okay, ang background niyan, yung church na puno na ng tao, iba't iba yon. May mahirap, may middle class, may mayaman. And then the Bible says in 44. Okay, and all that believed were together and had all things common. So, pare-pareho lang. And sold their possessions, all goods, and parted them to all men as every man had need. Okay, so lahat po yun. Just imagine how the church was so powerful during that time in Jerusalem in Acts chapter 2. They had all things in common. Them that have lots and then may mga possessions, they sold it for everybody para meron po. Okay, and also in church in the Philippi, yan, Philippian church. Okay, in Philippians chapter 4. Okay, alam po natin yung kwento, madalas itong ginagamit sa pag may missions conference. Okay, the church at Philippi in chapter 4 verse 10. Okay, and but I rejoice in the Lord greatly now that at the last of your care of me have flourished again, wherein you were also careful, but ye lack opportunity. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know how to be abased, and now know to abound. And everywhere in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Notwithstanding, ye have well done, and ye did communicated with my affliction. Now ye Philippians know that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me concerning giving and receiving, but ye only. Okay, the church in Philippi communicated with Apostle Paul. So ito po yung mga Christians sa church na yon, although they are in deep poverty, but yet they were able to give. Yan po ay may spirit sila ng giving. Okay, they were able to sacrifice so that be able to give to missionaries, to people that are in need for the furtherance of the gospel. And also in Galatians chapter 4, Galatians chapter 4 verse 15. Ito, hanip naman tong church na to. Where is the blessedness of ye speak of? For I bear ye record that if it had been possible, ye would have plucked out your own eyes and have given them unto me. O yan, no? Extreme na yan. Kahit yung mata nila, bibigay nila para kay Apostle Paul kung kinakailangan. At a very, very, ng pagbibigay, spirit of giving. Okay, kahit na mismo yung aking mata, yung organ ko, ibibigay ko para lang mabuhay o maipatuparan yung gawain ng Panginoon. So these are examples of people, of churches in the early church, in the early life of the church that have practiced the gift of giving. Okay, the gift of giving. And now we go to another gift again, the gift of ruling or government. Let's go back again to Romans chapter 12. Going back to Romans chapter 12.
Okay, or he that exhorteth in exhortation, he that giveth simplicity, he that ruleth with diligence. Ruleth with diligence. Another gift that the Spirit hath bestowed upon the church is the gift of ruling or government or administration. So pare-pareho po yan. Iba-iba ng kanilang mga Greek word na pinagmulan, pero iisa lang po naman ang ibig sabihin. Administration, kubernesis, meaning parang katulad na nagtitimon sa isang ship kung saan pupunta, kapitan ng barko. Okay, kung saan tutungo, anong course ang pupuntahan, siya ang humahawak sa steering wheel. Meron din naman sa gift of leadership or meron ding ibang word dyan na ginagamit sa leadership, administration, leadership, prostemi, to lead, to assist. Okay, so halos pareho lang din po ang ibig sabihin. Now, God has given this gift to certain people in the church to exercise. Siyempre, ang iglesia ay isang organisasyon din. Ang head niyan ay si Kristo. Ngunit meron niya mga under shepherd, may mga ginagamit ang Diyos na tao upang magpatuloy ang gawain. Tayo po ay pinagpala at meron tayong binigyan ng pastor na nangunguna sa atin kung ano ang tatahakin ng iglesyang ito sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na taon. So we praise the Lord for God. God has placed people doon sa church na puro po pang manguna. Kung anong sasabihin ng ating pastor, yun ang gagawin natin. Kaya next year, every quarter, meron tayong evangelistic. Kaya nagre-ready si Brother Ramon, ang choir. Every year, every month, meron tayong last week of every month, meron tayong street preaching tract distribution. So everybody should be able to do that, to support that, because our pastor has said it. God-given authority, sinabi yan. So everybody, in your capacity, we will be able to do that. Meron tayong mga activities na gagawin in the youth ministry, may gagawin. So yun, ang mga bagay na yun ay pinangungunahan ng ating pastor kung ano ang gagawin as the Lord has lead him and has placed it in his heart. Ililid niya yung church, ganito ang gagawin natin. Okay? And then, meron din namang mga tao under his authority, meron din namang mga heads of ministries na ginagamit. At yung heads ng ministries na yon, God has gave them gift of administration. So kung sa music, si Brother Ramon, siyang nangunguna. Kung sa children's ministry, andyan si Brother Liam, si Sister Grace. Sa lahat ng bagay, sa visitation, andyan si Brother Aljade. Sa Youth Live, nandyan po ako. Kung saan-saan departamento o ministry meron ng church, meron mga tinalagang tao. At sila po yung ginagamit ng Diyos upang mag-isip according doon sa nilatag na hakbangin ng ating pastor, doon magmumula lahat yon. Para ang course, iisa lang. Hindi pupunta rito yung isa, dito tayo pupunta yung isa dito. Hindi naman, hindi tama. So kung dito papunta, katulad ng itinuro ng pastor, lahat pupunta roon. Lahat ng ministry papunta doon. Para ang church ay merong isang direksyon. Okay? God has given them the gift of leadership. Okay? Paano mo makikita yung mga may gift ng leadership? Ito yung very bold. Si Peter, very bold. Ako, pupunta ako dyan. Madalas siyang magsalita. Sa lahat, pagbabasahin mo yung gospel, yung mga kwento during the early ministry. Si Peter, laging tumatayo. Unang-unang tumatayo. Because he has the gift of leadership. Though he fell from sin, and then he fell. But then God gave him another opportunity to stand up again and lead the church. Okay? Isa po yung mga personalities po sa early part ng church na ginagamit ng Panginoon. Okay, meron po din kaya minsan makikita mo, bakit ganun siyang turo ng turo, akala mo kung sino. Hindi po, baka na-misinterpret lang po natin. They are just doing their gift as a leader, as a as administrator, so particularly. So madalas turo ng turo yan. Brad, pwede ba paganto? Okay, kasi meron silang gift of leadership. Okay, they are gift of leadership. Okay, so they encourage people,
they encourage the members to follow the Lord as they follow the leader, the Lord Jesus Christ. So follow tayo. So as we follow our pastor, as he follows the Lord, we follow our pastor. As we follow our pastor, we follow the people that are leading. So lahat po tayo doon papunta. Okay? It's a serving gift. So we serve one another doon po sa capacity na yan. So there are people in the church that have been gifted the gift of government, the gift of administration or ruling or leadership. At gamitin po natin yan, okay? Para po ang church po natin as we move forward po, gamitin po natin yan. So kinakailangan din naman natin yung mga taong mangunguna sa gawain ng Panginoon. Okay? They organize, they administer, at yan po ay gift po ng banal na Espiritu. Okay? And then lastly, Romans chapter 12. Okay, Romans chapter 12. Okay, and he that ruleth with diligence, okay, and he that showeth mercy with cheerfulness. Okay, so the last gift is the gift of mercy. Okay, so the gift of mercy. Okay, so God has given this gift to the church, so that the church will be comforted, to be encouraged also. Greek word niyan po is eleo, to be patient and compassionate toward those who are suffering, are afflicted. And there are people in our church that needs prayer, that are going through difficult times in their lives, maybe financially, emotionally, or physically. There are people in the church that God has used to comfort them. Okay? So, ito po yung mga ginagamit ng Panginoon ng mga tao. Madalas sila, pag sinasabihan sila, nilalapitan, "Sis, Brad, pag-pray mo naman ako. Meron akong pangangailangan," at ipinapanalangin natin yan. And then, ito po yung madalas sumama sa visitation doon sa ospital. Yan po yung mga bagay, mga kapatiran natin na bumibisita. They take time, they sacrifice their time to be able to visit sick people, or sick members or brethren in the hospital po. Okay? Ito po yung mga pagkakataon that they will be able to show the mercy to the people, to comfort them in this time of need. They pray for them, they comfort them, just to be with them. Okay? May mga tao po kayong kilalang ganyan. Okay? So ito po yung gift ng binigay ng Espiritu doon po sa mga members po natin. And all of us should always be merciful. God said, blessed in the Beatitudes, we are always, because we have received mercy, we should also show mercy. Okay, so sa ating mga kapatiran din. Okay, we have meron tayong capacity na magpakita ng awa o show mercy. But there are people in the church that have tremendous ganito talaga. Sabihan mo lang sila, iiyak na sila. So ito yung sinasabi sa Romans chapter 12 verse 15 na weep with them, or sabi doon, they weep over them, rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Ito yung may mga gift ng mercy. Okay? Pag masaya ka, masaya din sila na they are, pag pumasa ka sa ever or whatever, you have accomplished something, masaya sila para sa'yo. And then, pag nakita ka nilang umiiyak, naiiyak din sila, makinig lang yung kanilang kwento mo sa buhay. Sila pang humahagulgol. Ba't ka humahagulgol? Kasi nakakalungkot yung kwento mo. Mas malo kasi ang mabagbag ang kanilang damdamin. And that is because God has given them a soft heart na kinakailangan ma-comfort nila yung mga kapatiran natin. At kinakailangan natin yan dito sa church. Hindi naman tayo laging palusog ng palusog. May mga taong nasasaktan, may mga taong nagdurugo ang puso o at ito yung mga tao na kumakalinga sa kanila at gumagamot sa mga sugat na yan so that they will be able to stand on their feet and go back and go on for the Lord. So kinakailangan natin yung mga members na ito na with gift of mercy. Okay? So, yun po yung ating mga gifts po na ating napag-aralan. So, I hope that we can be able to, kung itong taon po na ito, minsan naiisip ko,
magpapasko, tama ang ano natin, ang lesson natin about gifts. May ganda din po naman 'yan. Kasi bakit? Kasi as we look back to the year, to this year, as we end the year and we look forward for another year, let us ask ourselves, have we discovered our gifts? Alam ba natin yung gifts po natin? Okay, have we discovered that? Have we developed that? Have we deployed it? Okay, so tatlong bagay po yan. DDD, have you discovered your spiritual gift? Okay, na-discover nyo na po ba yan? Ano ba ang gift nyo? So, nung nagsimula nito, may nakapagbigay ako ng ilang steps, paano mo malaman yung gift mo. Una, you pray for it. You pray to the Lord, Lord, show me my gift. Ano ba yung magagamit? Kasi lahat po tayo, we belong to one body, we are fitly joined. So merong isang bahagi, ang katawan, ikaw lang ang makakagawa nun. Walang iba kung hindi ikaw lang. So kinakailangan alamin mo, where are you going to fit in the body? Saan? Okay? And then, pangalawa, you develop that. Pag nakita mo naman, sa umpisa, baka medyo, sumablay ako, o kaya ganito. No. If that is your gift, you have to exercise it para medyo ma-develop siya. Nade-develop naman po yan. Okay? As the years go by, nade-develop yan. Okay? Wala namang bagay dito na binigay ng Panginoon, mabilis agad eh. Nade-develop po yan. Nade-develop as you increase in the knowledge of the Lord, as you grow in your spiritual life, as the Spirit fills you, yan. Nade-develop po yung spiritual gift natin. And then, pag na-develop naman, i-deploy naman natin. Huwag naman nating na-develop na, hindi naman natin nagamit. Gamitin po natin. It is our prayer that next year, just imagine the impact if all members of Baptist Bible Church will be using all their gifts. Just imagine the greater work that God can bless us with. If all members, yung pagpapala ng Panginoon, we will be able to see so many blessings from the Lord, souls getting saved, and as we proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ, lahat ng gagawa ng gifts po nila. Mamaya, may choir, may kantata yung choir, may papasok dito mga members, ewan ko kung may mga estudyante pa. Mamaya, i-practice na natin yung gift natin kung alam nyo yung gift nyo. Pagbaba doon, kung bago siya sa paningin nyo, kamayan nyo siya and say, welcome to Baptist Bible Church. Kung hindi nyo kilala, tabihan nyo muna. Okay? Kung lalaki, tabihan mo siya. Kung babae ka, tabihan mo siya. And then, during the course ng kantata, you just pray that the Lord will speak to their hearts, and when it's time for them to make a decision or to make a decision for the Lord, nandoon ka para maggabay sa kanila. If we will be able to practice that, may serving. So yung mga titignan natin, yung just to make sure that the CRs are okay, are clean. Pag gumamit tayo ng CR, huwag yung iiwanan yung tissue nyo kung saan-saan, itapon po natin ng maayos so that our church will look nice. Pag may nakita po kayong makalat-kalat dyan, pulutin natin. Okay? Hindi naman po siguro tayo masasang. So that when people come to our church, they will see ang napakaganda ng church po natin. Of course, yung smile natin at of course, yung ating spirit. Okay? Na maganda po yan. Okay? So in conclusion po, if you are here and you do not know Jesus Christ as your personal Lord and Savior, yung mga pinag-usapan po natin, hindi mo malalaman yan kasi wala pa ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Ang kinakailangan mo, tanggapin mo muna si Jesus Christ bilang sariling tagapagligtas. Itong Kapaskuhan na to, darating, yan ang pinakamagandang regalo na matatanggap mo, ang buhay na walang hanggan. Kaya pumarito si Jesus Christ, pinanganak sa isang sabsaban, lumaki na buhay ng perpekto at ipinako doon sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ng ating kasalanan. At kung yung sa sakripisyo niya, kung paniniwalaan mo sa pamamagitan ng pananampalataya, masusumpungan mo ang kapatawaran ng Diyos at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. At ganoon, pag tinanggap mo ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas, mananahan. Sa oras na tinanggap mo, mananahan ng banal na Espiritu sa iyo at bibigyan ka ng fruit, bibigyan ka ng gift na yung katulad ng mga pinag-uusapan natin sa umagang ito. Okay? Kung ikaw naman, kapatid, ay ikaw ay ligtas at alam mo, nais ng Panginoon na gamitin mo yung gift na nilagay ka dito sa church na to dahil meron kang purpose, may plano at ang purpose ng Panginoon sa iyo, alamin mo. Ikaw ay merong gift, binigyan ka, maaring hindi, walang zero.
merong 5, may 3, may 2, may 1. Basta't meron kang spiritual gift at ikaw lang ang nagmamay-ari noon. Gamitin mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon upang ang gawain sa church ay magpatuloy, upang ang pangangaral ng salita ng Diyos ay magpatuloy. Sa darating na taon, ilang araw na lang, okay, gamitin natin. Kung hindi mo nagamit ngayon, bibigyan ka ng pagkakataon ulit ng Panginoon. God is always a God of second chances. Gamitin natin yung ating talento, gamitin natin yung ating gifts to edify the church for the glory of God, so that God can bless our church when we will be able to see people get saved. Let's all please stand up and let's be dismissed in a word of prayer. Gracious God, Heavenly Father, we are so grateful for this day that we have been in the house. Pray, O Lord, for our services that will follow. Thank you, Lord, for our lesson. Help us, Lord, to be able to discover our gifts, to be able to enhance it and develop it, and also deploy it and use it for thine glory. If there are people, Lord, in our midst that do not know Jesus Christ as their personal Lord and Savior, I pray, O Lord, that the Holy Spirit will continue to speak to their hearts. And before this service, our morning worship service will end, pray, O Lord, that they will come out to this building with a new heart and with the assurance of salvation. We pray also, Lord, for the cantata this afternoon, that people will come. Help us, Lord, to be able to experience again the blessings upon us as people come to know Thee as personal Lord and Savior. Again, dismiss us with our blessings. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Thank you very much po.